Pero ang meron siyang hindi mapa-stop ho, mga boss chief amo sir. At mukhang eto ang tumalo sa kanya, mga kababayan, walang iba kundi si Vice Ganda. Eh si Vice Ganda tuloy-tuloy pa din po at namamayagpag pa din po, mga boss chief amo sir. Oh, di ba? Sa isang show ni Vice Ganda, kahapon lang ho, 1 ng Mayo, mga kababayan, no? Sa isang show, naging guest niya si Attorney Leni Robredo. Naku, kikiligin yung mga yung mga ano dito, yung mga kakamping, ano po, yung mga dilawan na tinatawag natin dati. Naku, kikiligin kayo dito. Oh, bakit? No? Eh kasi ako ho mismo naniniwala, mga kababayan, na yung ipinahayag ni Attorney Leni Robredo, mga bossing, na wala talagang 100% siya na tatapusin niya yung kanyang yung kanyang oras, panahon o yung kanyang termino sa pag-aaruga, pag-aalaga sa naga, mga bossing, diyan sa Bicol. Para ho sa akin, medyo maaga pa po, mga kababayan. Pag ito si Attorney Leni Robredo na pressure sa mamamayang Pilipino, hindi ko sasabihin, no, na sa lahat ng Pilipino. Kasi may mga DDS naman. Alam naman po natin na yung mga DDS is hindi naman hindi naman gusto na si Leni ang tumakbo eh. Pero pag na-pressure po ito sa majority ng Pilipino, malamang ho ito, mapilitan itong tumakbo. Tapos tatandeman pa ni Pangulong Bongbong Marcos, Vice Presidente. Naku po, yung mga DDS, yung mga pambato nila, yung mga atat na magsabi na sila ay tatakbo sa Pangulo sa 2028. Taob ho dito yan, mga bossing. No, kung dati, hindi pa natin sila bistado, sinasabi natin lagi, naku, si Leni Robredo. Ako mismo ho, mga kababayan. Sinasabi ko, naku, si Leni Robredo. Eh, ano naman yan? Parang mali-mali naman yan. Tsaka lutang na naman yan. Bakit po? Yung pinambubutas namin dati, yung kapag ka inuulit-ulit ni Attorney Leni Robredo. Pero kung pakikinggan mo maigi, no? Inulit lang naman eh. Pero may laman. Pero may ibig sabihin, may mapupulot kang aral. Pero pinaulit-ulit niya lang. Yun lang yung pinambubutas ko dati. Naku, parang lutang naman. Tingnan mo, inulit na naman yung sinasabi niya. Pero kapag pinakinggan mo talaga, okay, may linamnam yung sinabi. Pero yung sa Vice Presidente po natin ngayon, wala eh. Diba? Wala, mga kababayan eh. Maririnig mo sa Vice Presidente, putol ulo. Maririnig mo sa Vice Presidente, hukay bangkay. Yung mga depensa nila sa impeachment, ang lalayo ho. Kesyo ang sasabihin, sa Senado na lang sila magpapaliwanag. Pero pag nakita nyo naman po, sinusubukan nilang ipahinto, ipatigil sa Supreme Court na umabot sa Senado. Di ba? Parang naglolokohan o niloloko lang po yung mga taga-subaybay nila o yung mga followers nila. Ngayon, mga kababayan, eto, Vice Ganda pa lang ho yan. Oo, lang. Bakit? Bilang individual, isa-isa sa atin, syempre napakataas ng posisyon ni Vice Ganda. Ano po? Pero, pagka majority ng Pilipino, ibig sabihin, Vice Ganda lang yan. Pagka majority ng Pilipino na po ang pumwersa at ang sumisigaw na tumakbo si Attorney Leni Robredo at tandeman po ng isang kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos o si Pangulong Bongbong Marcos, yari yung mga na yan. Yari yung mga berdehan na yan. Diba? Ano sabi dito ni Vice Ganda? You are our heart. You are our hope. We need you to continue hoping for wonderful future, not just for our families, but for the entire
Philippines. Alam niyo ho mga kababayan kung bakit po kinakabahan, natatakot yung mga DDS dito kay Atty. Leni Robredo at kung bakit po sinisiraan at lagi po nilang bukang bibig ngayon ha. Uy naku, kain suka kayo. Dinidiscourage po nila kasi tayo na magtuloy-tuloy yung pagtatandem ng dalawang kulay ng politika, ang pink at ang pula. Kasi simple lang ho. Simple lang mga kababayan kung paano i-analisa. Tandem kunyari, Pangulong Bongbong Marcos, Vice Presidente at Presidente Leni Robredo. Tandem, di ba? Ngayon, tayo na nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nga pinagtiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos na makatandem niya ito pong si Atty. Leni Robredo. Sino iboboto natin presidente? Si Sara Duterte. Siyempre hindi ho. Common sense na lang, di ba? Tayo ang iboboto natin dahil nga pinagtiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos si attorney. Siyempre rekta tayo doon sa katambal niya kay Atty. Leni Robredo. Kita naman po yung dalawang kulay, no? Pink at pula. Talagang nagjo-join force at talaga pong wala silang pakialam doon sa nakaraan. Ang importante, ito, yung kinakaharap ng Pilipinas ngayon, kung ano ang posibleng magawa nitong dalawa na ito. Ganon din naman po, mga kababayan, yung mga kakamping. Hindi ko lalahatin. Kasi meron iba ay against naman din kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero karamihan nung mga pink, mga bossing, ay nakikita nila yung galaw, kilos at trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos. O pagka nagkaigihan po yung pink at pula mga bossing, syempre iboboto nila Presidente Leni. Dahil nakita nila nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos na siya naman po ay nagsipag at talagang gusto at willing na malinis ang Pilipinas, bibigyan naman po nila ng pagkakataon na maging katandem ni Atty. Leni Robredo yan. Ngayon, kung magkakabilangan po, mga kababayan, dati, 31 million tayo. Di po ba? 31 million ang bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos ho, mga bossing. Hindi ho ako kasing kapal ng muka ng mga DDS na sasabihin, 32 million. Hanggang ngayon, 32 million pa din daw ho sila. Samantalang tayo, kasama tayo nung 32 million na yon. Di ba? Hindi tayo magkakapal ng muka ng kagaya nung ginagawa nila. 31 million tayo nung panahon ho ng eleksyon ng 2022. Panigurado, malaki ang nabawas dyan, yung mga DDS. Let's say, 11 million po, no? Ang nabawas. Sabihin na natin, yun yung mga DDS, no? Ngayon, may 20 milyones pa din ho tayo, mga kababayan, na nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Sa nakikita ko po, sa mga kakamping, mga bossing, from 2016, 2022, no? Tapos ito pong eleksyon ng 2025, consistent yung numero nila pataas. 2016, 14 million sila plus. 2022, 15 million plus sila. Kaya lang, syempre, talo nga naman nung 31 million yon, di ba? 15 million sila. Ito pong huli, mga kababayan, na 2025 election, although hindi po presidential election, pero po makikita mo po, yung bumoto kila Bam Aquino at Kiko Pangilinan, umabot na din po ng 20 milyones, mga boss chief amo sir. So ngayon, pataas ng pataas yung bilang. Siyempre, nadadagdagan yung mga botante. Ano po, siguro naging effective yung house to house ng mga kakamping dati. Naalala niyo yun? Di ba? Sabi ni Angel Locsin, kung mausap tayo ng isa, sa isa na yan, kakausap ng marami. Siguro, ganun ang nangyari. Kaya ito po, nakikita natin. Di 20 milyones ng kakamping, 20 milyones natin, mga kababayan, 40 milyones. O sabihin mo na yung 11 million nila doon ng mga DDS. Dagdagan mo na ng 9 na milyon pa. O paano yun?
40 million versus 20 million. Di ba? Ang simple lang ho, ipaliwanag. Kaya nga po mga kababayan, kung maalala nyo po, kung i-connect mo dito mga bossing, kung i-connect mo yung pagbisita ng ating Vice Presidente kay Atty. Leni Robredo sa Naga, barubal yung tatay niya. Sobrang pambabastos nung tatay niya dito kay Atty. Leni Robredo. Sa tingin niyo po, simpleng pagbisita lang iyon? Ang tingin ko mga kababayan, nung pagpunta ni Vice President Sara Duterte doon sa bahay mismo ni Leni Robredo ay paghimok, pagkuha, paghingi ng suporta para sa susunod na eleksyon. Siguro ang iniisip ng Vice Presidente ay ito, kakamping ito, dilawan si Leni, galit ito kay Bongbong Marcos, kunin ko yung suporta. Kaso po, ang nakikita natin ngayon, yung pagjo-join force at pagsuporta, pagrespeto ng mga kakamping kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mukhang sorry. Diba, Connie Rutledge, shout out sa iyo, at Romeo Barcebal. Ngayon po mga kababayan,